Alright guys, what's up? Magre-react tayo dyan sa picture na yan, no? Nakita niyo yung picture na yan? Magre-react tayo. Alam kong yung picture na yan ay scripted yan. Isang vlogger na gwardiya yan na medyo sikat na rin. Pero reactionan pa rin natin para masalaminan ito ng mga bagong security guard. Okay? Tara! Alright guys, welcome sa Riddles TV. 14 years more or less bilang security officer, security guard. Ang pag-uusapan natin guys, itong picture na yan. Okay? So bago ang lahat guys, baka magulat kayo, rockers, model-modelan. Baka isipin nyo, paano naging security officer, security guard yan? Kasi guys, ako po ay isa ng retired na po, hindi na po active sa aking duty at nagbabahagi po ako sa mga karanasan, kaalaman para mapagsalaminan ng mga bagong security guard, lalo na yung mga kabataan, no? Tulad ng pag-uusapan natin ngayon. Ako ay gumagawa ng mga situational knowledge, advanced learning sa mga security guard, mga video. Kaya pumunta kayo sa channel ko guys, guys, yung channel ko. At yan, medyo nabubulol pa ako. Pindutin nyo yung playlist dyan. Pagdating sa playlist, pag napindit nyo na, ito ang lalabas guys. Pag lumabas na yung playlist, punta kayo sa Security Guard Matters at nandyan yung mga video natin na pwede nyo bigyan ng pansin at panoorin nyo ng panahon para makita nyo at malaman nyo ang mga advantages nyo kung kayo ay alam na o wala. Okay guys? So punta na tayo sa topic natin ngayon guys na tulad niyan na picture na yan, picture na yan, oh. So yan, alam ko ay vlogger na kanyan, ginawa nilang content yan at nagkaroon naman ng atensyon sa publiko kasi nga alam mo ang Pilipino guys ay isang bansa na mahilig sa tinatawag na sympathy. Pag may mga sympathy na kuhan, kawawa naman. So tingnan mo papakita ko sa inyo yung video, ayan, oh. Okay, nakita niyo yung video, ayan, oh. Scripted yan guys. Gumawa sila ng kwento na iniwanan daw siya ng asawa, ano, tapos kumakain na lang siya ng super crabs, no? Ayan, no? Tinan mo, oh. Yan ang kuhan nyo, no? So nangyayari ba yan guys? Nangyayari ba yan sa totoong buhay? Well, pag-usapan natin guys, ano, ito learning natin to learning, okay? Pag-usapan natin, nangyayari po yan, nangyayari po talaga yan. Although scripted yung ganun naturang video, pero nangyayari yan. Bakit? Bakit nangyayari? Bakit siya nangyayari? So isa-isahin natin. Okay guys, napapatigil ako kasi yung kapitbahay ko napapatugtog. Gusto nila magpa-sounds pero parang gusto nilang sakupin lahat ng kalye namin. Anyway, tuloy tayo dun sa topic natin guys na bali doon sa yan sa picture na yan, no? So nangyayari ba sa totoong buhay? Nangyayari po yan talaga. Pero ito guys, kaya ko nibigyan ng reaction yan kasi para masalaminan to ng mga kabataan, mga gwardiya, no? Okay guys, palagi kong binabanggit sa mga video ko guys na ako ay isang Bisaya na napadpad sa Maynila na walang kilala. Siyempre walang mga tutulong at sa mga tao sa paligid ay isa kang estranghero na walang magbibigay sa iyo ng opportunity. Kaya yun ang kinaharap ko nung pumunta ako ng Maynila. At ako ay 4 ng anak ko, nag-aaral lahat, ang misis ko walang trabaho. Ako lang mag-isa nagtatrabaho. Kaya talagang sub-sub sa hirap. Pero guys, hindi ko dinanas ng ganun. Okay? Hindi ko dinanas ng ganun. Okay? Ito guys, tandaan nyo tandaan nyo. Ang gwardiya naghahanap buhay para mabuhay. Okay? Para mabuhay tayo. Nagtatrabaho ka, kumikita ka para sa pangarap mo. Ngayon, ano ang ginamit mong sandata para kumita ka? Ano? Tanong ko siya, ano? Ang iyong presensya. Yung ikaw. Nag-exist ka. Ikaw mismo. Ngayon, kung pabayaan mo ang sarili mo na masira tulad ng katawan mo, kikita ka pa ba? Hindi. Okay? So, hindi ka nakikita. Ganito yan guys Tulad ng mangingisda. Anong ginagamit ng mangingisda para makakuha ng maraming isda? Anong ginagamit?
yung lambat, di ba? Yung lambat, ganon. So kung nawala yung lambat, kung nasira yung lambat, makakakuha pa ba ng isda na marami ang mga isda? Di ba hindi na? Kasi nga, yung lambat ang dahilan bakit sila nakakuha ng isda. So anong ginagawa ng mga isda para manatili ang maraming kuha nila? Inaalagaan nila yung lambat. Inaalagaan nila, minimintin nila yung lambat para makakakuha sila ng maraming isda. Ganon din tayong mga gwardiya, guys. Ikaw, gwardiya ngayon, naghahanap buhay ka para sa pamilya mo. Tapos, sinasakripisyo mo ang sarili mo. Tsaka natin pag-usapan, guys, bakit nangyayari itong ganito, ha? Pinapaliwanag ko lang muna bakit kailangan. So, balik tayo. Sinasakripisyo mo ang sarili mo, para masira. Hindi mo alam na ang pinuhunan mo para kumita ka bilang security guard ay ang iyong katawan, ang iyong kaisipan. Ngayon, kung gusto mong kumita ng mahaba bilang security guard, kung gusto mo pang kumita, maabot mo yung pangarap mo, ano ang dapat mong alagaan? Sige. Anong dapat mong alagaan? Ang iyong physical na puhunan mo. Sarili mo, yung physical mo, yung katawan mo. Dapat yan ang alagaan mo, guys. Sabi ko nga sa inyo, palagi kong binabanggit sa mga video ko yan, na ako ay maraming bisyo dati. At yun ang nagpahirap sa akin. Ang nagpalubog sa utang, ganun. Pero hindi ko dinanas na ganun. Bakit? Sinisituit ko na alagaan ko ang aking sarili kasi kung ako ang masisira, kung ang katawan ko masisira, ano mangyayari? Ilan ang magugutom? 4 ko na anak, asawa ko, at saka ako. So ngayon, kung pabayaan ko ang aking sarili, isipin mo, ang nakaatang sa akin na responsibilidad. Tandaan nyo yan, guys. Kaya dapat kayo mga security guard ngayon, always secure yourself. Always. Priority your own tinatawag na health. Priority your own health. Huwag nyo akong drama-dramahan na nag-iulam kayo ng noodles, itlog, at crunch-crunch na yan. Kasi ang sweldo ng security guard, kayang bumuhay ng pamilya. Nagkakatalo na lang tayo kung paano mo dalhin ang sweldo mo. Always kung binabanggit sa mga video ko, nag-iisa ako nagtatrabaho, nag-aaral ang 4 kong anak. Ha? Tandaan nyo yan. Pero bakit nairaos ko ng maayos kahit security guard lang ako? Security guard. Ha? Bakit? At sana maging salamin nyo at magiging inspire nyo ang mga kinikwento ko. Kaya ako gumagawa ng mga video. Bakit? Unang-una mong alagaan ang sarili mong physical, ang sarili mong condition sa katawan. Ngayon, di ba sabi ko nung una sa video, nangyayari yan, guys? Totoong nangyayari yan. Bakit nangyayari sa mga gwardiya yan? Bakit? Ang inuuna ng mga gwardiya ay yung mga kanilang bisyo. Maraming gwardiyan nagsusugal. Di baling maubos lahat ng pera, magsugal lang. Isa lang sasabihin ko, guys, kadalasan sa mga gwardiya, kulang ng financial literacy. At gumagawa ko ng mga video niyan, walang nanonood ng mga gwardiya, walang interesado. Doon ako lumamang sa iba. At tandaan nyo, ano ang puhunan natin para kumita ang ating sariling katawan. Pero yung iba, sinasakripisyo nila. May kasama pa akong
pinagsama ang almusal at saka tanghalian. Oo, nandun na tayo, survival yun. Pero, hindi mangyayari yan guys kung regular ang duty mo. Sapat ang kita ng gwardiya. Maliban nga po, nahaluan mo ng, sobrang dami ng utang. Kahit hindi kayang bayaran, nangungutang hanggang sa lumubog. So, anong gagawin ng gwardiya? Ganun ang gagawin. May kasama ako, noodles, umaga, hapon, tanghali. Dumating ang panahon, siningil siya ng katawan niya. Kidney ang naging sakit niya. At yun, nasa ilalim na siya ng lupa. May kasama akong, may border ako dati na gwardiya, nag-duty sa isang mall, nag-duty siya sa parkingan. Pawis na pawis tumatapat sa tinatawag na aircon curtain. Na yung aircon curtain, yung nasa mall, di ba bago ka pumasok sa mall, may hangin nasa salubong sa'yo. Doon siya magpapatapat. So minsan naabutan ko siya na pumunta ako doon sa mall. O pre, bakit nandiyan ka? Alam ko ba nasa parkingan? Sir, pinatuyo ko lang yung pawis ko kasi pawis na pawis ako. Wow! Pinatuyo yung pawis. Sabi ko, masisira ka dyan. Bronchitis yan. Ay, sir, palagi ko naman ginagawa ito. Wala naman. Palagi mong ginagawa kasi kaya pa ng katawan mo. Lumalaban pa yung resistensya mo. Paano kung manghihina na yung resistensya mo? Ayun. Unang nangyari, tinubuhan. Pagkatubo, may maintenance binigay, hindi mabili kasi siya lang nagtatrabaho. Pinabayaan yung katawan. Balik tayo sa picture. Hindi mangyayari yan, guys, kung nag-duty ka ng tama. Uulam ka na kung hindi. Wala namang masama kung mag-ulam ka ng simple lang. Pero yun to the point, nasa sakripisyo mo yung sarili mo. Para lang, anong gusto mong ikuhan. Pero yung picture na yan, ay yung content na yan, ay content lang talaga ng gwardiya na yan. Diba? Kontaw yan, yung tinatawag na nasa Bangating Luti. Ay, ang iahay niyan eh. Marami ka pang pwedeng kunin dyan sa Bangating Luti, mga gulay-gulay, mga kuhan. Sardinas pa lang, solve ka na eh. O, diba? Pero kung magsuulam ka ng ganun, ibig sabihin, karabing sagad-sagad ka na. Hindi nangyayari sa akin yan, kahit na anong hirap ko dati. 4 anak ko nag-aaral, hindi nangyayari. Bakit? Sinisigurado ko sarili ko na hindi masisira. Alam mo, ginagawa ko sarili ko, guys, nagpuprutas ako. Pero yung, alam mo na yung prutas, mahal. Ang ginagawa ko, yung mga pabulok-bulok na prutas, mura na yan eh. Pero pipiliin mo na may mga bulok naman na maayos. Yung kalahati bulok, yung kalahati sariwa. So, prutas pa rin. Diba? Ang tawag doon talagang diskarte lang. At yung tinatawag na physical exercise, kailangan mo yun. Hindi yung nakaupo ka na nga maghapon, naantok, bumili ng energy drink. Pagdating ng hapon, inantok ulit, bumili ulit ng energy drink. Magkano energy drink ngayon? Diba? O, so anong nangyari? Atay at saka bato ang sinira. Alagaan natin ang sarili natin, guys. Kasi yan ang puhunan. Ang sabi dun sa video, ano sabi sa video? Super crunch na lang. Iniwan daw ng asawa. At sabi ng mga sino mahalaga? na iniwan daw ito ng Yung sarili mo o yung asawang nang iwan sa'yo? perang sweldo. Okay, talaga natin ha. Pinto tayo sa asawa. Ito, mental ha, mental. Marami akong nakikitang video, iniwan ng asawa, nagkuhan sa sarili. O sino ngayon nanalo? Sino na, sabi salitang, na-agrebyado sitwasyon? Ikaw, nagpa-apekto ka sa mental mo. Okay? Sino mas importante? Sarili mo o yung asawang iniwan ka? Sarili mo dapat unahin mo. Masakit, walang mapaglagyan ng sakit. Pero kung ang sarili mo, itayo mo ulit, i-restore mo ulit, baka mas higit pa ang nababaeng darating sa'yo, yung umalis. Kasi inayos mo sarili mo. Inayos mo. Pero iniwan ka ng asawa mo, ginawa mo, kumain ka ng super crunch. Nagmukmok hanggang sa nasira yung bait.
So hindi na nakakapag-duty, wala nang kita, nagtaong grasa ka na, anong sasabihin ng asawa mong umalis? Mabuti na lang iniwan ko yung lalaki na yun. Taong grasa na ngayon. Diba? Pero nung umalis yung asawa mo, inalisan ka, inayos mo sarili mo, nagpamatso ka, nagpagwapo ka, inayos mo sarili mo, may empleyado dyan sa tabi, nakita ka, ikwento mo yung kalagayan mo, iniwan ako ng asawa ko, naawa sa'yo, naging kayo, sino napaganda ang buhay? Dahil inayos mo ang sarili mo. Di ba? Nag-duty ka ng maayos. Nag-ipon ka ng maayos, nakapag-ipon ka, nakapag-negosyo ka. O di ba? Guys, Huwag niyong pabayaan ang sarili niyo na maging ganun. Kakain ng Super Crunch. Huwag niyong dramahan ng ganun dahil matagal akong gwardya. Minimum ako hanggang ngayon nga ako. Guys, kami magkakapatid, 5 kami. Lahat na 4 na yan ay mga profesional. Naging profesional. Ako lang hindi. Pero bakit itong mga kakapatid na to sa akin nangungutang? Bakit? Hindi naman ako profesional. Yun ang tanong ko lang. O ngayon, ako wala naman akong trabaho ngayon. Wala akong duty. Pa-Jeprox. Hindi niyo pala alam yung salitang Jeprox, no? Ano bang salita ngayon yan sa Mininyan? Yung Jeprox. Yung Choy ba? Choy, mali rin eh. 80s din yun eh. Ano bang katumbas ngayon ng Jeprox sa Mininyan, guys? O basta mga cool ang datingan. O wala akong trabaho ngayon eh. Cool lang eh. Guys, cool lang datingan lang. Ilang beses kong pinalandakan sa mga video ko na minimum earner lang ako. At ngayon wala akong trabaho. Pero yung mga kapitbahay ko sa akin nangungutang lahat. Diba? Anong kaibahan doon? Sa mga gwardyang nag-duty ngayon at minimum earner din. Kaibahan sa kalagayan ko. Wala. Bakit? Inuuna ko ang sarili. Huwag pabayaan ang sarili. Kasi bakit? Ang puhunan natin ay ang katawan natin at isip. Okay, nandun na tayo. Maganda katawan mo. Macho. Pero sira to. Diba nakita mo sa mga viral video? May isang lalaking grasa siya. Pero yung katawan niya, grabe ka macho. Ang daming naging yami-yami daw. Anong gagawin mo sa yaming katawan kung wala to? Sira to. Diba guys? Kailangan mental mo healthy yan. At saka yung physical mo healthy. Ano bang dapat gawin para maging physical healthy ka at saka mental healthy ka? Always secure yourself. Huwag kang magpa-apekto. Isipin mo naman. Pinadala mo lahat ng sweldo mo sa iyong pamilya. Doon nandun sa Mindanao. Ikaw dito sa Maynila, nag-duty, nagtitiis ka na mag-ulam ng tuyo, mag-ulam ng suka, kumain ng anong unhealthy foods. Tapos, malaman-laman mo, yung asawa mo, yung pinadala mong pera pala doon, ay si kumpare lang umiinom, wow! Diba? Kung nagpapadala ka sa pamilya, mahal mo ang pamilya mo, well, wala namang masama doon. But secure yourself first. Kailangan may plano ka na kung gagawin nyo sa akin to, buo pa rin ako. Kung gagawin nyo sa akin to, kaya ko pa rin tumayo. Dahil inuna mo yung sarili mo. Huwag mo kong drama-dramahan na, may pamilya kasi ako doon, kuhan eh. O ngayon, palagay natin, sige, ipadala mo lahat. Isa kang dakilang tao. O ngayon, nag-uulam ka, kawawa ka naman, hanggang ganun lang ang salita sa'yo ng mga tao. Kawawa naman yan, isang dakilang tao. O ngayon, nasira yung katawan mo. Sa palagay mo kaya, kung sira na katawan mo, pagtsatsagaan kang hawakan ng security agency mo, ng company pinagdudutihan mo, once na nagkaroon ka na ng problema sa health mo, bibitawan ka na agad. At bahala ka na sa sarili mo. So, nandun ka na, lugmok ka na, nakahiga ka na, anong nangyari? Sinong ngayong karamay mo? Wala.
Yung body mo nasa trabaho mo, body mo, pangsamantalang yan. Kaya siya nakikisama sa iyo dahil magkasama kayo sa trabaho para you have a good work relationship. But yun ay hanggang work relationship lang yun. Okay? Sino ang pinakahuling maiiwan sa sarili mo pag nagkaroon ka na ng pagsubok sa health mo, mental health saka physical health? Sino? Asawa mo, anak mo? Ano magagawa ng anak mo kung bata pa? Naka-relay pa sa'yo. Parang ako, ano magagawa ng... Yung na-opera ako, guys. Yung na-opera ako. Ako lang mag-isa. At taranta ako, na-opera ako eh. Walang nagawa ang mga anak ko dahil maliliit pa. Ang asawa ko, wala ring magawa dahil walang trabaho. Sinong may nagawa? Ang sarili ko. Siyempre yung misis ko nagbantay sa akin. Pero financially, sinong nagbitaw ng pera? Sarili ko. Kung hindi ako nanigurado, sa palagay nyo kaya kong iraos yun? Yung ganong sitwasyon? Wala, hindi. Pero alam ko, advance ako, nanigurado ako. Walang ibang asahan ang sarili kong di sarili ko lang. So, sinigurado ko, sinikil ko sarili ko. Kahit naman ngayon, guys, pag inisip ko na magtatrabaho ako, mag-a-apply ako ulit, yung stress ang inisip ko, magdadrive ako ulit. Yung stress sa daan ang inisip ko, hindi na. Hindi ko naman sinabing, nangangarap ako yumaman. Pero hindi ko pinipilsa ang sarili ko. Bakit? Kailangan kong pilsahin, nakakain naman ako. Maayos naman yung kalagayan ko. Sa pagtulog, higaan, mayroon naman. Although squatter kami. Kasi hindi pa na ma-award yung lupa namin. Pero matinong bahay mayroon kami. So kung ibibigay sa akin ang pagkakataong yumaman, walang problema. Oh, thank you Lord. Pero sa ngayon, praise the Lord. Okay? Wala akong trabaho niyan guys ha. Bakit ko hindi na ako nag-a-apply ng trabaho? Bakit nag-resign ako ng mamaaga? Kasi nga, ayaw ko na ng stress. Yung stress ay malaking kuwan yan sa katawan. Malaking epekto sa katawan yan. So, gusto kong ma-enjoy ang natitirang buhay na meron tayo. Total, nakakakain naman. Ganun yun. So guys, kayo ngayon mga security guard, huwag nyo akong dramahan ng ganun. Kung nakaabot kayo sa ganung sitwasyon, hindi yan dahil security guard ka lang. Matino ang trabahong security guard at may sapat na kita ang security guard. Nagdidepende na lang sa security guard yan, bakit nakarating sila sa ganitong kalagayan na kumakain, umuulam ng mga chichirya. Yung mga basuriro nga, tama ang kain eh. Ikaw pa kayang security guard, nasa tamang trabaho ka? Regular ang duty mo? Well guys, always secure yourself. Tandaan nyo, dahil kayo kumita dahil sa sarili nyo. Physically, mentally healthy kayo. Sa kayong pabayaan nyo sarili nyo, wala na kayong kita. Okay guys? Kaya ako nag-react sa ganito, sa picture na yan. Okay? Pero kung masama sa inyong pagtanggap ang sinasabi ko guys, kayabangan ang nakita nyo, dislike the video guys. Pero kung nakita naman nyo yung value na sinasabi ko guys, I hope na mabigyan nyo ng like yung video guys. At mapanood nyo yung mga advertise na masalubong nyo para makatikim ako ng rewards ng kape at saka asukal. Okay? So, I hope na yung mga baguhan, mapindot yung subscribe button. Idamay nyo na yung notification bell natin. At kita-kita tayo sa next video guys. Bye-bye! Always smile guys!